Sabi ni Santa Teresa ng Avila, let us love not the consolations of God, but the God of consolations. Ang mahalin natin at pahalagahan natin ay hindi lang yung mga biyayang binibigay ng Diyos, kundi ang Diyos na nagbibigay ng biyaya. Tandaan mo, kaya ka pinagpapala, hindi lang para enjoyin mo ang biyayang yan, kundi kilalanin mo ang Diyos na nagbibigay ng biyayang yan. Kaya anong sabi ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Dahil alam niya kung sino siya ngayon, yun ay dahil sa Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalong isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahapon, ipinaliwanag ko yung kaugnayan ng pagpapala at ng kaligayahan. Sabi natin kahapon, lahat ng nakatatanggap ng pagpapala natutuwa. Amen ba yon? Pero hindi lahat natutuwa kasi hindi nakikita ang lahat ng bagay bilang biyaya. O kaya naman, yung biyayang tinatanggap, sinasarili lang, hindi binabahagi, kaya hindi nalulubos ang kagalakan. O kaya naman, may biyaya nang ang tinanggap, palagi pa rin nakatingin sa biyaya ng iba, mainggitin, kaya hindi maging masaya. Pero meron pang isang dahilan kung bakit hindi nagiging masaya ang tao at kung bakit hindi niya nakikita yung mga bagay bilang pagpapala. Tanong niyo sa akin, bakit? Kapag nakikita mo lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo at lahat ng natatanggap mong pagpapala bilang mga bagay na deserve mo at pinaghirapan mo lang. Kapag ang tingin mo sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, deserve mo, hindi blessing ang tingin mo doon. Ang tingin mo doon, reward. Gantimpala. Kaya anong dapat mong ipagpasalamat? Kung ang napapala mo pala hindi biyaya, kundi gantimpala lang. Anyway, deserve ko naman to. Diba? Maaaring yung iba, itong kaisipan, pagkatapos ng 9 na gabi ng pagtsatsagang magsimba, deserve ko naman yung blessing na hinihingi ko. Pinaghirapan ko yan 9 na gabi kaya akong nagsimba. Alam nyo, pag ganyan ang isip, matanggap nyo man yung pagpapala na yon, hindi kayo magiging lubos na masaya. Dahil parang binili nyo yung blessing. Iba kasi yung nagkaroon ka ng isang bagay dahil binigay sa'yo nang hindi mo hiningi, kaysa isang bagay na pinaghirapan mo, kaya mo nakuha. Gantimpala yun, hindi yun biyaya. Doble ang kagalakan ng isang tao na yung bagay
na nakamit niya ay tinitingnan niya bilang pagpapala. Kasi sa totoo lang, kahit naman yung mga bagay na pinaghirapan mo, biyaya pa rin yun eh. Bakit? Kahit pinagsumikapan mo yan, pinaghirapan mo yan, yung lakas mo, yung talino mo, at yung pagkakataon na binigay sa'yo para makamit mo yan at mapagsumikapan yan, biyaya pa rin yun. Tama? Kung wala ka namang biyaya ng buhay, hindi mo rin magagawa yun. Kung hindi ka binigyan ng lakas, kung hindi ka binigyan ng talino, hindi mo rin makakamit ang mga biyayang ito. Kaya kahit nga, yung mga bagay na pinagsumikapan natin, kung tutuusin, biyaya rin. Amen ba yon? Everything is grace. Pakiulit nga po. Sa Tagalog, lahat ay biyaya. Pakiulit nga po. Pero hindi natin nakikita sapagkat kung minsan ang tingin natin, ito ay dahil lang din sa sarili nating pagsusumikap. Kaya napakaganda ng ating mga pagbasa ngayon, ipinauunawa sa atin ng dalawang babae, si Ana sa unang pagbasa at si Maria sa ating ebanghelyo ngayon, na ang lahat ay pagpapala. Matyagang nanalangin, kagaya ng bawat isa sa atin ngayon, si Ana sa unang pagbasa. Napagkamalan pa nga siyang baliw ni Eli na siyang pari doon sa templo dahil sa kanyang pag-iyak at pakikiusap sa Diyos, nabigyan siya ng anak. At nung bigyan naman siya ng anak at pagkalooban siya ng Panginoon, nakabibigla rin yung ginawa ni Ana. Tanong niyo sa akin, bakit? Nung naawat na, nung tumigil na sa pagsuso sa kanya yung bata, dinala naman niya sa templo para maging lingkod ng Panginoon doon sa templo. Yung biyayang ibinigay sa kanya na matagal niyang hinintay, ibinalik din niya sa Diyos. Bakit? Dahil wala siyang sense of entitlement. Hindi niya iniisip na deserve niya yon. Iniisip niya, biyaya yun ng Panginoon, kaya anong karapatan kong ipagdamot yan sa Panginoon? Minsan kasi tayong mga tao, hindi na tayo marunong tumanaw ng utang na loob doon sa nagbigay sa atin ng biyaya. Kung minsan yung mga taong mabiyaya sa atin, yung pa yung pinagdadamutan natin kapag sila na yung nangangailangan. Sakit, no? Ikaw yung tumulong, tapos nung ikaw yung nangailangan, hindi ka na tinulungan. Ang Diyos, binibiyayaan tayo. Pero bakit pag siya na ang humihingi, ang damot-damot natin? Because we think we deserve the blessings. We think that they are not gifts, but rewards. Pinaghirapan ko ito, akin to. Of course not. Anong sabi natin? Everything is grace. Pag meron akong batang nakikita, kinakantsawan ko. Pag batang lalaki, minsan kinakantsawan ko po, pagkasama yung mga magulang, huy, magpapari itong batang ito. Sabihin ng magulang, si father naman, ang pogi-pogi ng anak ko eh. Saka ang tali-talino po ng anak ko, magpapari, sayang naman. Ano tingin nyo sa akin, pangit at saka bobo ng konti? Kapag ba ang nagmimisang pare, puro pangit, magsisimba kaya kayo? Siyempre, magsisimba pa rin dahil si Kristo naman ang sinisimbahan. Amen? Ang punto, biyaya ng Diyos yan. Ba't mo pinagdadamot? Gusto mo iyo? Ano yung anak mo? Property mo? Ari-arian mo? Minsan hindi lang sa pagpapari, sa pag-aasawa din. May asawa na yung anak mo, feeling mo, iyo pa rin. Ikaw pa rin ang nasusunod. Hindi mo pag-aari yan. Biyaya ng Diyos yan, kaya dapat, anong sabi kahapon, para maging masaya ka, yung biyaya ng Diyos, ibahagi mo sa iba. Ibalik mo sa Panginoon, yun ang punto ng mga pagbasa ngayon. Kapag hiningi ng Diyos, ibigay. Kayong pinagkalooban ng 13th month pay at Christmas bonus, ilan sa inyo ang nagbalik biyaya na? Dinadaan-daanan nyo lang yung pamaskong handog na pantulong natin sa mga nangangailangan. Tumulong na ba kayo? Punong-puno ng malulutong ang inyong mga bag at ang inyong mga wallet.
nakatikim na kaya yung collection basket natin ng malutong kahit isa? O ang tunog pa rin ng ating kolekta ngayon ay jingle bells? Si Maria pinagpala din. At kahit Diyos mismo ang nagsabi sa kanya, pinagpala ka. Ikaw ay kinalulugdan ng Diyos, sabi sa kanya ng Anghel Gabriel. Diyos na mismo ang nagsabi noon sa pamamagitan ng anghel na pinagpala siya. Kinalulugdan siya ng Diyos. Si Elizabeth kahapon pinuri din siya. Mapalad ka sapagkat naniwala kang matutupad ang ipinasasabi ng Diyos sa iyo. But despite all the praises that she heard, malinaw sa kanya, hindi niya deserve ang lahat ng iyon. Kaya ngayon narinig natin yung kanyang awit ng papuri sa Diyos, yung kanyang pasasalamat sa Panginoon, dahil ang taong pinagpapala, hindi lang marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos, kaya ibinibigay niya, ibinabalik niya ang biyaya sa Diyos. Ang taong pinagpapala, marunong kumilala sa pinagmumula ng pagpapala. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, let us love not the consolations of God, but the God of consolations. Ang mahalin natin at pahalagahan natin ay hindi lang yung mga biyayang binibigay ng Diyos, kundi ang Diyos na nagbibigay ng biyaya. Tandaan mo, kaya ka pinagpapala, hindi lang para enjoyin mo ang biyayang yan, kundi kilalanin mo ang Diyos na nagbibigay ng biyayang yan. Kaya anong sabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Dahil alam niya kung sino siya ngayon, yun ay dahil sa Panginoon. Ang tanong, kapag tayo'y nakakatanggap ng biyaya, kinikilala ba natin ang pinagmumula ng biyaya? Sino sa mga batang naririto ang may balak mamasko? Taas ang kamay. Mga bata, taas ang kamay. Kahit yung mga hindi na masyadong bata na gustong mamasko, makinig kayong mabuti ha. Kung pupunta kayo sa ninong at ninang ninyo, ang pangunahing layunin kaya kayo nandun ay hindi para manghingi ng aginaldo o regalo. Nandun kayo para kilalanin ang inyong mga ninong at ninang na nagbigay sa inyo ng pinakamahalagang biyaya na tinanggap ninyo sa buhay ninyo. Tanong niyo sa akin, ano yon? Ang biyaya ng kaligtasan sa binyag. Dahil yung mga ninong at ninang ninyo ang umako sa inyong pananagutan sa pananampalataya nung mga panahong hindi pa kayo makapagsalita at hindi pa kayo makasang-ayon. Sila yun. Kaya yun ang utang na loob ninyo sa kanila. Hindi sila ang may utang sa inyo. Kaya pag nagpunta kayo doon, hindi nyo ilalahad ang kamay ninyo. Magbibigay galang kayo at kikilalanin ninyo sila dahil kung hindi dahil sa kanila, ay hindi rin ninyo natanggap ang pananampalataya. Amen? Sila ang naggarantya na kayo ay lalaki bilang mabuting Kristiyano. Kaya paalala ko rin sa mga ninong at ninang, sana maging mahalaga ang inyong obligasyon. At yan ay hindi ang magbigay ng regalo o aginaldo taon-taon, kundi yung kamustahin ninyo yung mga inaanak ninyo, nagsisimba pa ba? Nagdadasal ba? May tamang ugali ba? Naaayon ba ang buhay niya sa inako ninyong pananampalataya nung siya'y binyagan? Yan ang responsibilidad ninyo. Kaya wag nating pamihisain na nagbibigay lang ng regalo. Hindi pera-pera lang yan na pag dumating sa inyo, mamumudmud lang kayo ng pera. Ano kayo? Variety show? Hindi. Turuan ninyo sila na kilalanin kayo na nagbabahagi ng pagpapala.
para matuto rin silang kilalanin ang mga biyayang nagmumula sa Diyos. At yun din ang dahilan kaya kayo nagsishare ng blessing. Hindi dahil obligasyon nyo yun sa inaanak ninyo. At please, yung mga magulang ng bata, huwag niyong uobligahin yung mga kumare at kumpare ninyo. Kumare, yung anak mo kailangan ng ganitong gadget. Baka naman, marami ka ng utang. Hello, ikaw ang magulang, huwag mo ipaako sa ninong at ninang. Tama o mali? Sila'y pangalawang magulang, hindi sa obligasyon ng pagiging magulang, kundi sa pagiging magulang sa pananampalataya. Kaya godparents ang tawag. Ikalawang magulang sa pananampalataya. Kaya minamahal ko mga kapatid, sana tayo makita natin, hindi lang yung mga biyaya na tinatanggap natin, kundi yung mga pinagmumula ng pagpapala. Ngayong Pasko, please spend some time thanking the people who have been a blessing to you. Pwede bang pasalamatan nyo yung mga tao na naging biyaya sa buhay ninyo? Hindi dahil sa mga material na bagay lang, yung nagturo sa inyong magdasal, yung tumulong sa inyo nung panahong nangangailangan kayo. Minsan ganun eh. Merong mga tao wala na silang pera ngayon, hindi na kayo mabigyan ng pamasko, yung iba hindi na sila pinupuntahan. Huwag naman ganun. Ang pinupuntahan ninyo hindi yung pera ng tao, kundi yung taong minsang nagbahagi din ng pera o ng biyaya sa inyo. Amen? Balikan nyo sila, dalawin nyo sila kung may sakit sila, kamustahin nyo sila kahit sa cellphone man lang, kahit tawagan lang ninyo, bilang tanda na pinapahalagahan ninyo yung biyayang minsang ibinahagi nila sa inyo. Amen ba yon? Kayong mga malalaki na, oo, hindi na kayo namamasko, pero may pananagutan pa rin kayo na kamustahin ang inyong mga ninong at ninang. Bahagi yan ng magandang ugali ng mabuting Kristiyano. Amen ba yon? At tayong lahat na naririto ngayon, nagpapasalamat tayo sa Eucharistia sapagkat maliit man o malaki, may tinatanggap tayong biyaya, kaya tayo natutuwa. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.